Ang lahat. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, hawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, hawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na ba'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng ikalima na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Pong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon payang nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at iba pang mga bansa may kaguluhan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa aklat ni Propeta Daniel ay ipinapahayag ang katarungan ng Diyos. Kaya naligtas si Susana na nanalig sa Panginoong Diyos. Sa ating Ebanghelyo, ipinapahayag ng ating Panginoon na siya ang liwanag ng sanlibutan at siya ang tunay na maghatid ng kagalingan at katuparan ng pangako ng Diyos sa lahat ng mga nagpapahayag o nagpapatotoo sa kanilang pananalig. Tayo rin ay tinatawag na magpatotoo sa ating pananalig sa Diyos. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami ay mapuspos kahit ihanda mo kaming kamtin
ang iyong alindog sa langit. Pakundangan sa pagbabagong sa luma, naming ugali ipinalit. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang pinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nangangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito, sinabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di mo na sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangan ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang ito. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karununang gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Na mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na ginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang pinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang matutop ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at pinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para mapagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang sangbabae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbiyan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan. At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat na nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga titiwala sa Kanya.
Pinalingan nila ang 2 hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Inatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga Parisiyo, "Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ang ganyang patotoo." Sumagot si Jesus, "Kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Pumahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit
hindi ako humahatol kanino man. Ang humatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang saksi. Nagpatutuo ako tungkol sa aking sarili at nagpatutuo rin ang Ama na nagsugo sa akin. Siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong Ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako kilala at hindi rin niyo kilala ang aking Ama. Kung kilala niyo ako, kilala rin niyo siya." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagsiupo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nasa Lunes tayo ng ikalima na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At ang ating pong tema sa buong linggo ay tungkol sa buhay pananalig. At ngayong Lunes, ang ating pong tema ay ang pagpatutuo sa buhay pananalig. Sa ating unang pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 13, sa maiksi na version, versikulo 41 hanggang 62, nagpatutuo si Propeta Daniel na bata pa sa tunay na kalagayan ng mga tao na inapi ng mga hindi matuwid na mga hukom. Itong dalawang hukom ay isa sa mga hukom na kung saan sila ay nangurakot, nagsamantala at kumikita dahil sa kanilang paghuhukom. At dahil si Susana na isang matuwid na nanalig sa Diyos, ayaw sa sang-ayon sa kanilang balaktot na pamamaraan, handa siyang mamatay para sa katotohanan, pero tinawag niya ang Diyos. At ang Diyos ng totoo at ng katotohanan ay gumagamit kay Daniel na isang maliit pa o bata pa na propita upang kanyang ipahayag kung sino ang may sala at kung sino ang matuwid. At napakita sa dalawang nagsasaksi na hukom na sila yung mga masama. Si Susana ay siya yung matuwid dahil ang kanilang paratang ay mali. Dahil nung hiniwalay sila ni Propeta Daniel, yung isa ganito ang sinabi, yung isa naman ay iba din ang sinabi na hindi magkatugma, klaro na sila ay nagsinungaling. Kaya ito yung gawa ng Diyos, na ang Diyos ay para siyang bantay, na kung saan Kanya pong binibigyan ng katarungan o kaligtasan ang lahat ng nananalig, sapagkat kahit saang daang madiliman, ang Panginoon ay kapiling upang magbigay liwanag. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, verso 12 hanggang 20, na siya pong karugtong kahapon, ang liwanag ng Panginoong Diyos na si Yahweh ay napahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi niya sa versikulo 12, Kapitulo 8,
Ebanghelyo ni San Juan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad pa sa kadiliman. Ang ilaw o ang liwanag na binibigay ng ating Panginoon ay pinapahayag niya upang ipinapahayag na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako sa kanyang bayang Israel. Ang Diyos na gumawa ng tipan ay tumutupad ng kanyang tipan na kanyang ginawa kay Abraham, Isaac, Jacob at kay Moises at sa lahat ng mga propita na nagiging instrumento sa pagpatibay ng tipan. Hindi po nakalimutan ng Diyos ang tipan na kanyang ginagawa sa kanyang sariling bayan. Kaya itong ating Panginoon ay nagsabi na nagpatotoo siya na siya yung dumarating na pangako ng Diyos. Kaya sabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sapagkat ang Mesiyas, isa sa mga katangian ng Mesiyas, siya yung ilaw ng sanlibutan. Siya yung ilaw ng kanyang bayan ng Israel. Siya yung tagapagligtas at tagapagbigay ng kabutihan sa kanyang bayang Israel. Pero hindi tinatanggap ng mga Parisiyo. Ano po itong mga Parisiyo? Ang mga Parisiyo ay membro ng isang kilusan na sa 6th century before Christ, ika-anim na siglo, sa hindi pa pinanganak nating Panginoon, ay nabuklod na ito, na organisa itong Parisiyos, at sila ay kakaiba. Kaya ang sabi doon, Parisiyos, sila ay hiwalay sa mga ordinaryo na mga tao sapagkat sila ay masugid sa kanilang pagsunod litra por litra sa 613 na kautusan na nasa tradisyon ng Israel. Pero sinasabi ng mga Parisiyo ngayon na itong mga tinuturing na nagmamatuwid sa sarili, ikaw lang ang nagpatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ang ganyang patotoo. Pero sinasabi ng ating Panginoon na hindi lang siya. Siya ay nagpatotoo, pero nagpatotoo siya sa pamagitan ng kanyang pagpapahayag ng katuparan ng pangako ng Diyos na kanya pong na ipinapahayag sa mga tao nung siya'y pumunta sa isang sinaguga at sinimulan niya ang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 61, verso 1 hanggang 2, na ang Mesiyas ay dumating sa kanyang pangalan sapagkat makakita na ang mga bulag, makalakad na ang mga lumpo, at magkaroon na ng kaluwagan na pinapahayag ng Diyos na ang lahat ng mga nakukulong at inaapi ay lalaya. Kaya ito ay napakinggan ng mga Parisiyo. Pero sabi ng Parisiyo, ikaw lang ang nagpatotoo. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na nagpatotoo siya dahil sa kanyang mga gawa ay tinupad naman niya ang gawain ng isang Mesiyas. Pangalawa, gumawa siya ng himala na ang himala ay magagawa lang ng isang Diyos, kaya ng Diyos na Ama. Halimbawa, binuhay niya ang patay. Naglalakad siya sa tubig, ibabaw ng tubig. At siya ay gumawa ng alak, ng bino mula sa tubig. Ang mga bulag ay makakita na. Ang mga bingi ay makarinig na. Lahat ng mga nainalihan ng demonyo, pinalayas niya ang demonyo. Lahat ng may sakit ay kanyang pinagaling. Na hindi ito karaniwang magagawa ng ordinaryo na tao. Hindi lang siya na isang propita, siya ay isang Mesiyas at siya ay anak ng Diyos. Pero hindi pa rin pinaniwalaan ng mga Parisiyo. Kaya sinasabi niya
Nagpatotoo siya dahil sa Ama na nagpadala sa Kanya. At paano po nagpatotoo ang Ama? Sa Kanyang ginagawa ng mga himala na hindi kayang gawin ng kahit kanino, Diyos lang ang makakagawa. Kaya yun yung patotoo ng ating Panginoon. Pero nagtanong pa rin itong mga Parisiyo, nasaan ba ang Ama? At alam naman nila na ang Diyos na si Yahweh hindi makikita. Pero nagtanong pa rin sila, nasaan ang iyong Ama? Kaya ang sabi ng ating Panginoon Jesus, hindi niyo kilala. Bakit hindi po kilala? Akala ng mga Parisiyo, alam na nila, nakilala nila ang Diyos dahil ang batayan ay yung mga kautusan na hindi lang 10, 613 na kautusan na nasa tradisyon ng Torah o aklat ng kautusan na ito yung aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numero at Deuteronomio. Pero sabi ng ating Panginoon na siya ay nagpatotoo. Sa salita ng ating Panginoon, ang pagpatotoo ay ad. Pero dahil ang atin pong Ebanghelyo ay nakasulat sa Koinoko na Grigo, ang pagpatotoo ay martiras. Doon po ang salitang martir. Tayo rin ay tinatawag na magpatotoo sa ating pananalig sa Diyos. Hindi naman lahat na magiging martir na mag-alay ng buhay. Pero ang ating pagkamartir, ang ating pagsasaksi, ang ating pagpatotoo sa ating pananalig ay sa pamagitan ng ating karakter o ugali bilang tao. Kapag ka ika'y Kristiyano, wala kang bisyo, wala kang ginagawang masama, hindi ka nagmumura, hindi ka nagmamaritis, hindi ka nagbabantay sa kapwa mo na binabantayan lang kung anong ginagawa ng kapwa mo. Ikaw ay isang uliran sa isang matuwid na buhay at laging tunguhin ang kabutihan, gumagawa ng mabuti, nagkaroon ng malasakit sa kapwa, nagkaroon ng habag at awa sa mga nangangailangan ng habag at awa, nagmamahal sa membro ng kanyang pamilya, nagmamahal sa kanyang kapwa-tao, minamahal niya ang kanyang trabaho. Siya ay masugid sa kanyang buhay na panalangin at siya ay laging sumusunod sa lahat ng kautusan ng Panginoon at kanya pong isinasabuhay ang lahat ng turo ng ating Panginoon na tinatawag na Ebanghelyo. Kaya ito yung tinatawag na pagpatotoo. Bakit po tayo kailangang magpatotoo? Magpatotoo tayo hindi lang sa salita, sa ating buhay at sa ating gawa. Kailangan na malaman na tayo'y Kristiyano, hindi lang sa namumutawi sa labi natin. Kristiyano tayo sa diwa, sa buhay, at sa gawa. Ang tunay na Kristiyano ay Kristiyano 24 oras, 7 araw sa isang linggo, at buong taon Kristiyano. Hindi lang tayo Kristiyano sa loob ng simbahan o sa loob ng Basilica Minor. Tayo ay Kristiyano sa lahat ng panahon at kung saan man tayo naroon. Ang tanong, gaano ka ka-Kristiyano ngayon? Ikaw ba ay sincero at nagpatotoo bilang tunay na nanalig sa Diyos? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin, nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Atin pong itutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon,
nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng pagmamahal na habag, ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Maipakita nawa namin sa kanila ang habag na ipinapakita ng anak na si Jesus sa babaeng nahuling nakikiapid. Nalangin namin ito, mitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak nawang makaharap ng may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapayunto na marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa pagkasakit ng dili mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kahit isa na mangyari si awit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritong banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay tuwing pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaluwanagan. Kawan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na Pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan
ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsang katon. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mo, sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong
kaligtasan. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay panalinginawa nitong walang hilig na masama. At sa gayoy, maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Jesucristo, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na nakusposting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Tayo po, ngayong panahon ng Kwaresma, ay tinatawag na magpatotoo sa ating pananalig o sa ating panampalataya. Naway ang ating buhay, ang ating salita at ang ating gawa, tunguhin at lahat ng kalakaran sa buhay ay nagpahiwatig ng ating pagiging Kristiyano upang dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa at ating kapwa ay samahan natin sa ating paglalakbay ng may pag-asa ngayong panahon ng Jubileo 2025. Ngayon na po ang pagpaspas. Mangyari po lamang itaas bagya, bagay-bagay ng paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pangitan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangailangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masanurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaiking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintumho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.